Hindi naman grocery at bills lang ang iniisip ng isang caregiver eh. May maintenance medicines pa. Regular checkups, hospital visits, laboratory tests. Minsan, kailangan pa bumili ng wheelchair, walker, adult diapers, o ibang medical equipment sa bahay. Tapos syempre, may pamasahe pa papunta at pabalik ng ospital o clinic. Kung may pensyon o health insurance sa pasyente, malaking tulong yun. Pero hindi lahat gano'n kaswerte. At kahit meron, madalas hindi pa rin sapat. Isa sa pinakamahirap pagdating sa maintenance medicines, hindi pwedeng sabihin na skip muna natin this month para makatipid. Kasi kapag hindi naiinom yung gamot na yun, pwedeng lumala ang kondisyon. Kapag lumala, parang mas malaki ang gastos. Parang nagtipid ka ngayon pero mas mapapagastos ka rin sa huli. Ganito rin sa hospital visits. Minsan, simpleng consultation lang ang pakay mo, pero uuwi kang may reseta, laboratory requests, follow-up checkup, at kung ano-ano pa ang kailangan bayaran. At kung kailangan ng scan, ma-admit sa ospital o operahan, doon talaga nagsisimulang lumobo ang gastos. Hanggang sa unti-unti na nadagdagan ang mga kailangan, tulad ng mga bagong tests, gamot, follow-up appointments, bago mo namalayan ang dami mo na nagastos. Tapos ang sakit isipin na healthcare pa lang yung mga nasabi ko. Hindi pa kasama dito ang mga pagkain, kuryente, tubig, renta at lahat ng iba pang kailangan bayaran ng isang pamilya. That's that's the reality many Filipino caregivers live with every single day. Hindi siya emotionally exhausting, malamang financially exhausting siya.